So good day everyone. Today we're going to solve problem 6.14. The left half of the simply supported beam carries a uniform distributed load of intensity 600 Newton per meter. A. Compute the value of EI deformation at midspan. B. If E is equals to 10 GPa, determine the smallest value of I that limits the midspan displacement to over 360th of span. So first of all, susolve ko muna natin yung given. Given. So para po sa ating given, meron po tayong total span or your total length ng ating beam, which is 8 meters. Pwede na po natin siya as L. Tapos, meron po tayong uniformly distributed load over the left half only or hanggang segment AB na po. Dadunod po natin siya as W. So, meron po tayo 600 Newton per meter. Tapos, yung length po nung region kung saan meron po yung load natin is 4 meters na po. So, dadunod po siya as A na 4 meters. Tapos naman po, para sa ating required. Solve pa natin required. Tapos sa required na hinahanap ng ating problem, letter A daw po. Ang una pong hinahanap ay value po ng EI deformation. Papunta po sa midspan at midspan. Midspan. Letter B naman po, hinahanap daw po yung ating minimum value of I. So, I minimum. If E is equals to po sa 10 GPa, para daw po ma-limit yung deflection, maximum deflection daw po na L over 360. So, para po sa engineering concepts na magagamit po sa ating solution, i-utilize po natin para po masolve yung problem, yung ating Euler-Bernoulli beam theory using the double integration method. So, bago po tayo dumating doon, is isosolve po muna natin yung ating mga support reactions. Bakit po natin kailangan isosolve muna yung support reactions? Isosolve po muna natin yung support reactions kasi yung the bending moment of the equation depends on support reactions. Therefore, yung static equilibrium po natin must first be applied. So, para sa ating solution, po, karami ko lang po ito ating image. Para po hindi na po ito magsuscroll up. Yan. So, sa ating solution po, we all can see naman po na wala pong force na nag-a-apply sa ating beam horizontally. So, we can disregard na po yung summation of Fx equals to 0. So, meron lang po tayo summation of Fy is equals to 0. At summation ng moment is equals to 0. So, since meron po tayong beam, meron po tayong pin dito, meron po yung vertical force nag-apply. Dito natin siya as A sub Y. And meron po tayong dito roller support na meron lang po siyang vertical red po na i-rewrite po natin ang ayos yung ating arrow. Na C sub Y. Ay, tutulak lang po pataas. So, para po masolve yung A sub Y and yung C sub Y, kailangan po natin gamitin yung summation of Fy equals to 0 and summation of moment equals to 0. So, pwede po natin unahin na isolve po muna or i-simplify yung ating uniformly distributed load. So, meron po tayong W. So, pwede po natin siya i-denote as F is equals to W multiplied sa kanyang length or sa kanyang base. Or since denote po natin siya as A, ang base po kasi natin is A. So, F is equals to W natin as 600 Newton per meter multiplied yung A natin na 4 meters. So, F is equals to, kakalculate lang po natin,
So, upon calculation po, meron po tayo 2,400 Newton. Since makancel po yung ating meter. So, hanapin po natin siya kung saan na po siya nakadistribute. Since dito po sa ating equation, dito na po siya pupunta. Yung ating F, which is equals to 2,400 Newton. Tapos hanapin na po natin yung position niya dun sa pinaka-uniformly distributed load, which is yung centroid ng ating force. So, para po mahanap yung centroid ng ating force, since ito po ay rectangle, pwede mo natin i-denote na A. So, i-divide po natin sa tuloy ating A, which is yung 4 meters divided by 2, 2 meters. So, from point A po, from point A. From point A po yung ating distance. So, ito siya. 2 meters. Yan. Diyan ko nakalagay yung ating force na 2,400 newtons. Since nakuha na po natin yun, pwede na po tayo mag-summation of Fy is equals to 0. Kung saan meron tayo lahat ng vertical is equals to lahat na vertical na pababa. So, meron tayong AY plus CY is equals to F. F natin. So, dalawa yung unknown natin. So, pwede ko na natin i-isolate yung ating CY sa yung AY para dito sa kabila. So, ililipat ko natin yung CY sa katabi ng F. So, meron tayong AY equal to F minus CY. Kung saan ang F natin ay 2,400 Newton minus CY. Yan. So, para makaharap yung value ng CY, magsasummation lang tayo ng moment at point A. So, meron tayo yan. Si clockwise is equals to counterclockwise. So, upon looking sa ating beam, counterclockwise. Ang clockwise is yung F natin. So, vector F times yung distance yan mula sa point A, which is 2 meters, equal siya sa ating CY, since pa-counterclockwise na yung rotation niya, times 8 meters from point A, since 4 meters plus 4 meters yun. So, since upon simplifying, meron tayong CY is equals to meron tayong 2,400 times 2 meters divided by 8 meters is meron tayong 600 newtons. So, meron na tayong CY. Kapag nakuha natin yung CY, isasalpak natin siya dito sa equation na ito na sinolve natin para sa AY. So, AY is equals to 2,400 Newton minus 600 Newton. So, AY natin ay magiging 1,800 Newton. So, in direction ng ating CY is pataas. At yung ating AY pataas din. Tama naman yung mga naging assumption natin. So, pagkatapos po natin kunin yung mga support reactions, pwede na po tayo move on to sa ating next step, which is i-apply po natin yung moments sa bawat segment ng ating beam. So, ipakapipis na po natin ulit yung ating beam. Late. Okay. Yan. Yan.
po natin nahanapin yung mga moments nitong kada segments natin. Para po makuha po natin yung bending moment equations, which is yung gagamitin po natin para sa ating. So, ang next one po na gagawin natin is hahanapin na po natin yung ating bending moment equations para po mag-guide po natin sa mga solutions natin mamaya. So, para na sa bending moment equations, so from region 0 to 4, so from 0 to 4 po, i-draw po yung unit natin. So, A, B. Ang distance po itong dalawa is din po natin as X. Tapos, may uniform distributed po tayo dito. Uniformly distributed load po tayo dito na 600 per meter. Tapos, meron po tayo dito EY. So, para sa ating submission of moment, so may moment po tayo dito na M1. Moment, basta 0. Dito po natin na yung counterclockwise is equal to clockwise. So, pwede po natin dito na M1 times X. Since yung distance po is X, is, tapos meron po tayong distributed load, minus 600. Tapos, i-multiply po natin siya sa X. Ang distance niya po is X over 2. Kalahati po ng X. Ito lang po sa gitna. So, isa po pong X over 2. Equal siya sa ating, plus po pala to, sorry. Equal po siya sa AY. Ang distance niya rin po ay X. So, i-isolate po natin yung N1, X. Pinilipat po natin sa kapila. Itong 600 over 2, tapos yung dalawang X. So, magiging AYX minus 600 X squared all over 2. So, upon simplifying, X, ang AY natin is 1,800 Newton X minus meron tayong 300 X squared. So, ito yung equation 1 natin, which is from 4 to 8 meters na po. So that's segment B to C po. Yan, sa ating segment B to C, drawing ko lang po ulit. So, ito po ay B, ito po ay C. So, C po, meron na po tayong CY. And meron po tayong distance na X. Yan po. Pero since wala naman po na yung distance ng C to A, so extend natin ito dito is 8 meters. Yung papalengta niya. So pag submission of M po natin, na yung moment po na dito po. M2. Submission of M po natin is 0. So, context of is equals 24. So, sa M2, sub X, natin plus CY times X minus 8. Since yun ang po yung distance siya. So, C to B from 4 meters to 8 meters is X. Pero matotal po tayo 8 meters, so yung minus po natin siya dito. Ito sa 0. Since wala naman po restriction. So, para po i-isolate yung M2X natin, magiging negative 600 Newton times X minus 8 meter.
So yun na po yung ating magiging moment number 3. Yan. So, it was discussed po kasi na ang ating daw pong moment is equals to E minus F plus TC times inertia times yung ating V, which is yung deflection. Double prime. Kaya po i-apply natin yung double integration method. Para po ma-reduce natin siya papuntang E, I, V na lang. So, isa-solve ko po muna yung ating mga nakuhang values from moment para po mas madali po siyang i-integrate. So, be right back. So, ayan. Sulat po natin yung mga values na na-compute po natin kanina. So, para po sa right side ng ating table, meron po tayong moment, yung EIV prime at saka EIV. So, mula sa M, it is also known as equal to na EIV double prime. So, in order po na para ma-reduce siya sa pupuntang EIV na lang, i-integrate po natin yung kada equation na nakuha po natin. So, magsa-start po muna tayo. So, from 0 to 4 na region. So, meron po tayong 1,800x minus 3,300x squared. So, kapag in-integrate po natin yan, makakaroon po tayo sa 1,800x po. Pag in-integrate natin ito, makakaroon tayo ng 900x squared. Para naman po sa ating 300x squared, kapag kinompute po natin yan, magkakaroon na lang po tayo ng so minus, copy lang po yung sign, integrand of 300x squared will be 100x cubed. So, we all know naman po na kada integration na gagawin po natin is maglalagay po tayo ng plus C. So, plus C1. So, next naman po, dito tayo sa negative 600 multiplied by the quantity of x minus 8. Kapag in-integrate po natin ito, i-let lang po natin itong quantity na x minus 8. So, meron na po tayong 600u du kapag nag-let po tayo. So, upon integration po, magkakaroon lang po tayo ng negative 300x minus 8 squared plus C2. Yan po. Tapos dito naman po sa another integration naman po dito sa ating 900x squared minus 100x cubed plus C. Kapag in-integrate po natin yung ating 900x squared, magkakaroon po tayo ng 300x cubed. Tapos copy lang po natin yung sign na negative. Oops, sorry. Sign na negative. Tapos 100x cubed, kapag in-integrate po natin yung 25x to the fourth na lang po tayo. So copy lang yung C1 naman po kapag in-integrate natin, since constant po siya, magkakaroon na lang po siya ng x, C1x. Tapos magdadagdag po tayo ng isa pang C, which is C3. Or para po hindi po tayo malito, gawin po natin itong C2, at saka paparetan po natin itong dito sa ating last table na, ay last column na C3. So para naman po sa ating negative 300, multiplied by quantity x minus 8 squared, inilet nyo lang po ulit natin itong ating quantity x minus 8 para po mas madali siya i-integrate. So meron lang po tayong negative 300 u du. Kapag in-integrate po natin yun, magkakaroon po tayo ng negative 100 quantity x minus 8 cube plus C3, since constant po siya, magkakaroon po siya ng x plus C4, since may panibagong C na naman po tayo idagdag. So nakuha na po natin yung ating double integration method o yung ating mga values ng EIV. So ano na po ang next step? So for our next step naman po, magsiset po tayo ng boundary conditions. Boundary conditions. Para po sa ating boundary conditions, ang una po nating condition is i-develop natin yung ating V na x is equals to 0 must be equals to 0. Kaya ang ating C2 ay magiging 0. Bakit po magiging 0 yung C2? Since kapag sinalagay po natin yung value ng EIV, sa EIV, siniro po natin yung ating 300x cube
So, ito po yun. 300x cubed minus 25x to the fourth plus C1x plus C2. Ang C2 po natin is magiging 0 lang po. So, moving on po sa ating second boundary condition. So, ang ating V prime naman po is x equals to 4 meters po. Negative. So, kumbaga yung una pong x to the fourth. May equals po natin siya o yung negative side po ng x to the fourth wala kasi less than po siya. Must be equals na po sa V prime. Kung saan po x must be equals to 4m positive. Kumbaga yung greater than po. So, ang gagamitin po natin dito is yung ating mga V prime. So, ito na pong row na to. Ito na pong gagamitin natin values. So, meron po tayo. So, i-rewrite ko na po muna. Dito po sa ating V prime kung saan po ang x ay yung greater than po pala. Ito po yung greater than 4. At ito po yung ating 4 na less than. So, box ko po. So, i-write po natin itong, mula dito sa column 2, i-equals po natin siya sa column 3. So, i-write ko lang po. Parang po tayong 900x squared minus 100x cubed plus C1 equal sa ating negative 300x minus 8 squared plus C3. Yan po. So, since x is equals to 4 meters daw po, yun po kasi i-common sa kanilang dalawa, which is yung 4, isasalpa po natin siya sa kada x value. So, 900 times 4 squared minus 100 times 4 cubed plus C1 is negative 300 times 4 minus 8 squared plus C3. So, upon calculation po, kailangan po natin isolate yung C1 at yung C3. So, C1 minus C3. So, combining like times lang po, makakakuha po tayo kung calculation ng 12,800. Oops, sorry, napasobrang 0. Newton meter cube I squared. Ayan po ang ating value ng C1 minus C3. So, kakandaan po natin yan, inagawag lang po natin yan. Magagamit po natin yan mamaya. So, para naman po sa ating third condition, ang pinaman po natin is x equals to 4 meters daw po. So, ito po ay negative equal sa V times yung ating x ay ang condition po ay x equals to 4 meters daw po, positive naman. Kumbaga same lang po siya ng ating second condition, pero ngayon po ay nakafocus po tayo sa ating third row. Yan po, yung third row po natin pinapofocus po ngayon. So, sa third row naman po, meron po tayo 300 x cubed minus 25x to the fourth plus C1x plus, oops, hindi ko na yung ating pen, C2. Which is equal po sa ating negative 100 lang. So, para naman po sa ating third row, third column, meron po tayong negative. Oops. Meron po tayong negative 100 times yung quantity x minus 8 cubed plus C3x plus C4. Since 0 na po yung ating C2, nakuha natin sa first condition, cancel na po natin siya. And i-substitute lang po natin mga value ng x natin sa 4. Since yun po yung common sa kanila dalawa. 4 cubed minus 25 times 4 raised to 4 plus C1 times 4. Oops. Equals sa ating negative 100 times 4 minus 8 cubed plus
C3 times 4 plus C4. So, sa ating third condition, pwede po natin i-isolate yung ating C1 at C3 since common po sa kanila yung C4 ay yung ating 4. So, pagpaptrato po natin yung 4. C1 minus C3. Tapos, sasama po natin yung C4 sa kabila. So, minus C4 equal sa makakompute po natin sa like terms natin na negative 6,400. So, alam po natin na meron tayong value ng C1 minus C3 which is yung negative 12,800 Newton meter squared. So, 4. Sasalpaktan po natin yung negative 12,800 minus C4 equal sa ating negative 6,400. So, mula dito, makukuha natin yung value ng C4. So, upon calculating, ang value ng C4 natin is negative 44,800 Newton per cubic meter. Oops. Iayos na po natin yung sulat. Yan. So, para po sa ating fourth condition, so, fourth condition naman po, since nag-iisa na lang po siya, so V, meron tayong X equals to 8. Yan. Dulo ko lang po ang aking pen. Wait lang po. Sorry po sa technical difficulties. So, X equals to 8 meters lang po. Must be equals to 0. Since wala naman po siya ka-equal. So, meron lang po tayo dito sa third column na V raised to 8 po. X equals to 8 daw po. So, meron tayo. So, para po sa ating last condition, meron na lang po tayong C3 X plus C4. Yan lang po naging condition equals to 0. Since wala na po siya nakapaya. So, yung X po natin is 8. So, C3 times 8 plus yung C4 po natin na negative 44,800. Oops. Ito po, nire-write ko na. Is equals to 0. So, upon simplifying po, meron po tayong C3. Magiging value is 5,600 Newton per cubic meter. Cube Newton meter squared po pa. So, sasantong naman natin siya sa formula po since nakuha na po natin mga values natin na kailangan. So, para naman po sa atin 4, meron po tayo meron po tayong formula na EI is equal po sa tapos na gumamit I P so X is equals to 4 meters. Since midspan lang daw po, ang midspan po natin is from A to B which is 4 meters na po. So, sasalpok mo natin yung values equal. So, meron po tayong EIV na 4 meters. So, titignan po natin yung table. Ang gagamitin po natin dyan is yung may negative 100. Yan po. So, wait lang po. So, upon writing po, meron po tayong meron tayong negative 100 times negative 4. So, ito po yung maging negative. Negative 4 plus 5,600 times 4 plus negative 44,800. Yan. So, makuha ko natin ito sagot is magiging negative 16,000 Newton
cubic meter. So since ang assume po kasi natin position na itong ating ang maximum deflection is pataas, pa-positive. Kaya po positive lang po yung pinaka-equation natin. Pero since naging negative po yung ating sagot, hindi muli po ang ating assumption. So i-rewrite lang po natin na siya po ay magiging 15,000 Newton cubic meter pababa. So ito po is for letter A. So nakuha na po natin yung ating final answer sa letter A. Wait lang po. Tapos, susolve ko naman po natin for letter D. For letter B naman po, ito po ay para solve ko muna natin yung ating deflection. Which is equal po siya sa L all over (360), which is equals to 8 over 8 over 360. Oops, nakapakal. Which is equal po sa 22.22 times 10 raised to negative 3 meters. Meron po tayong formula na I equals to I V. So, i-isolate lang po natin yung I dito. So, I is equals to I V all over E. Yan. Since nakuha na po natin itong value na ito, siya po ay magiging equal siya sa 16,000 Newton meter over yung ating E na 10 times 10, pa-convert lang po natin raised to 9 PA. So siya ay Newton per meter square times 22.22 times 10 raised to negative 3 meters. So upon calculation po, ang ating magiging I minimum ay magiging equal po sa 7.2 times 10 is negative 6 meter raised to the 4th power. So ito po ang ating final answer. So I hope na may natutunan po kayo sa ating discussion. So overall po, ang first step na gagawin natin is isusulat po natin yung given, required, and sa solution naman po muna pong step na gagawin natin, isahanapin po natin yung support reactions using the equilibrium, the static equilibrium po of the beam. So summation of Fy is equal to 0, summation of moment equals to 0. So if may horizontal force na nag-a-act doon sa pinaka-beam natin, pwede po tayo magdagdag ng summation of f of x equals to 0. Basta tandaan lang po na kung ilan po ang unknown na reaction, yun lang po ang number of equation na meron tayo or gagamitin natin. In which in this case, meron po tayong AY and CY na hinahanap. Kaya ginamit lang po natin yung summation of Fy at saka summation ng moment. So upon getting the reaction forces po, kukunin na po natin yung bending moment na equations using the boundaries or pagsisegment po. So from boundary 0 to 4, magkakaroon po tayo ng moment 1 equation. So from second boundary, makakuha po natin yung second moment equation. And gagamitin po natin yung double integration method. So upon writing the values po, para po mas malinaw na makita natin, we all know po na ang moment is equals to EIV double prime. Kaya ginamit po ang double integration method para po ma-reduce siya at maging EIV na lang. Which is equal po sa EI na reflection. So yun po kasi yung magagamit natin mamaya sa ating final answers. So upon
So upon getting the integration po or using the double integration method para makuha natin yung EIV sa dalawang boundary na meron tayo is magkakaroon na po tayo ng boundary conditions. So upon using the boundary conditions, makukuha po natin yung mga C1, C2, C3 at C4 na nakuha natin dun sa pag-integrate natin. Kumbaga ito po yung magiging limits nila. So upon getting the values of C1 to 4 po, pwede na po nating i-solve yung ating EI deflection po, which is equals to EIV na may limit lang rin po na 4. So isasalpak lang po natin siya upon getting po yung ating maximum deflection, which is negative 16,000 or 16,000 Newton meter cube pababa ang direction. Pwede na po natin i-solve yung ating maximum or yung ating minimum moment of inertia from the formula na EI sigma equals to EIV. So, upon dividing both sides by E deflection, makuha po natin yung formula ng ating moment of inertia. So, upon pagsasalpak po ng mga values na meron tayo, makuha po natin yung minimum moment of inertia na needed po para dun sa ating 3/6 of the span ng ating deflection. So, yun lang po. Thank you for listening.